Winasak ang puso ko sa pinakasagradong sandali. Habang mag-isa kong pinakikinggan ang tibok ng puso ng anak ko sa ultrasound, masayang isinusuot ng asawa ko ang sing-sing sa kanyang kabit. Pabigat ka lang, Amara, ang malupit niyang sabi. Ngunit hindi ako magiging talunan. Mula sa basag na pangarap, babangon ako at ipapakita ko ang karma. Paano nga ba nagsimula ang walang awang pagtataksil na ito? Winasak ang puso ko sa pinakasagradong sandali. Habang mag-isa kong pinakikinggan ang tibok ng puso ng anak ko, masayang isinusuot ng asawa ko ang diamanteng singsing sa kanyang kabit. Pabigat ka lang, Amara, ang malupit niyang sabi. Ngunit hindi ako mananatiling biktima sa kwentong ito. Mula sa basag na pangarap, babangon ako at ipapalasap ko ang karma. Paano nga ba nagsimula ang walang awang pagtataksil na ito? Huwag kang ang eskandalosa, Amara. I am securing my future. Kailangan ko ng asawang kayang humarap sa mataas na lipunan. Hindi isang manang na walang ginawa, kundi magmukhang losyang sa bahay. Pabigat ka lang sa mga plano ko, kaya huwag mo na akong guluhin. Namatay ang tawag, at kasabay nito ay ang pagguho ng buong mundo ni Amara. Dahan-dahan siyang ibinaba ang kanyang nanginginig na cellphone habang nakahiga sa malamig na kama ng klinika. Sa kanyang tiyan ay nakapahid pa ang malamig na gel at mula sa monitor sa kanyang gilid ay patuloy na umaaling-awngaw ang banayad at mabilis na ritmo ng tibok ng puso ng kanyang unang anak. Isang musmos na inosente sa katotohanang ang mismong ama nito ay kasalukuyang lumuluhod at nag-aalok ng kasal sa ibang babae sa isang marangyang restaurant sa kabilang panig ng syudad. Ang video ng live stream na hindi sinasadyang naipadala sa kanya ng isang hindi kilalang numero ay patuloy na nagpe-place sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Miguel, ang peking pag-iyak ni Valerie, ang palakpakan ng mga tao. Isang matinding paninikip ang gumapang sa dibdib ni Amara. Tila nawalan ng hangin ang buong silid. Hindi siya makasigaw. Walang luhang pumatak sa simula. Tanging isang nakabibinging pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kinuyom niya ang kanyang mga daliri sa manipis na kumot ng ospital hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang mga pamilyar na pader ng klinika ay biglang naging tila isang madilim na kulungan. Ang bawat pagtibok ng puso ng kanyang anak sa makina ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang sariling kaluluwa. Ang sakripisyo niya sa nakalipas na 5 taon, ang pag-iwan sa kanyang pangarap, ang paglilingkod sa asawa hanggang sa makalimutan ang sarili, ang pagtitiis sa mga panlalait dahil sa nahihirapan siyang magbuntis. Lahat ay nauwi sa isang malupit na ilusyon. Wala sa sariling pinunasan niya ang gel sa kanyang sinapupunan at tahimik na nagbihis. Naglakad siya palabas ng gusali, saktong pagbuhos ng isang napakalakas na ulan mula sa nagdidilim na kalangitan. Ang malamig na tubig ay humampas sa kanyang balat. Tuluyang naghugas sa mga luhang kanina pa, nagbabadyang bumagsak. Naglakad siya ng walang direksyon sa gitna ng bagyo. Wala siyang dalang payong. Wala siyang pakialam sa mga kotseng dumadaan at humahawi ng tubig sa kalsada. Ang tanging ginagawa lamang niya ay yakapin ng mahigpit ang kanyang hindi pa masyadong umbok na tiyan. Sinusubukang magbigay ng kahit na kaunting init sa sanggol na ngayon ay kapwa niya ulila sa pagmamahal ng isang haligi ng tahanan. Pagod at basang-basa, narating niya ang kanilang marangyang kondominium na dati ay tinatawag niyang tahanan. Ngunit paghakbang pa lamang niya sa tahimik na pasilyo, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Sa mismong tapat ng kanilang pinto ay nakakalat ang 3 malalaking itim na plastic bag ng basura. Mula sa isang punit na bahagi ng plastic, nakita niya ang manggas ng kanyang paboritong damit pambuntis, ang damit na binili niya noong unang beses niyang nalamang magkakaanak sila. Itinapon siya. Itinapon ang buong pagkatao niya na parang isang maruming basahan na wala nang pakinabang. Bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay upang pihitin ang doorknob na marahil ay pinalitan na ng passcode, isang matalim na kirot ang tumarak sa kanyang puson. Isang sakit na tila pumipilas sa kanyang laman.
napakapit si Amara sa malamig na pader, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa bumagsak siya sa matigas na sahig. Sa kanyang pagdaing, nakita niya ang isang madilim na pulang likido na nagsimulang gumapang mula sa kanyang mga hita, pababa, sa makinis na marmol ng pasilyo. Ang dugo ng kanyang dugo. Ang buhay ng kanyang buhay. Pumikit siya habang ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang kamalayan. At sa kalayuan, ang matinis na alingawngaw ng sirena ng ambulansya ay tila pumunit sa malamig na gabi. Bakit ang tadhana ay napakalupit na kailangang bawiin ang lahat ng meron siya sa iisang iglap at meron pa ba siyang babalikang pag-asa kung ang mismong sarili niya ay tuluyan ng nabasag? Muling nagmulat ang mga mata ni Amara sa ilalim ng maputla at kumukititap na ilaw ng isang pampublikong ospital. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alcohol at chlorine, malayo sa bango ng lavender na nakasanayan niya sa kanilang kondo. Ang unang naramdaman niya ay ang hapdi ng karayom sa kanyang kamay, ngunit agad iyong natakpan ng isang mas malalim na takot. Mabilis niyang itinama ang kanyang palad sa kanyang puson. Isang mahaba at mabigat na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi nang maramdaman niya ang marahang pagpintig doon. Buhay pa ang kanyang anak. Ang munting himala sa loob niya ay hindi sumuko sa kabila ng kalupitan ng mundo. Hindi nagtagal, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa silid. Hindi ito si Miguel. Ito si Attorney Salazar, ang tapat na kanang kamay ng kanyang asawa sa mga maruruming transaksyon nito. Walang bakas ng awa sa mga mata ng abogado nang ilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng kumot ni Amara. Sinabi nito na nais ni Miguel na ayusin ang lahat ng mabilis at tahimik. Inalok siya ng isang halagang sapat na upang makapagsimula sa probinsya, ngunit ang kapalit ay ang paglagda sa isang kasunduan na hinding-hindi siya magsasalita tungkol sa kanilang relasyon at hindi siya hihingi ng anumang karapatan para sa bata. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay parang isang matalim na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng ward. Tinitigan ni Amara ang abogado ng diretso sa mga mata habang ang mga piraso ng dokumento ay unti-unting naglalaglagan sa sahig gaya ng kanyang mga pangarap. Sinabi niya sa abogado na sabihin kay Miguel na hindi mabibili ng pera nito ang katahimikan ng isang inang hiningian ng dignidad. Wala siyang pakialam kung lumabas siyang walang dalang kahit isang kusing basta't hindi niya isusuko ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang paninindigan. Lumipas ang 2 araw at sa wakas ay pinayagan na siyang lumabas. Ngunit wala siyang marangyang sasakyang naghihintay. Sa halip, isang luma at kalakal na tricycle ang naghatid sa kanya patungo sa lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng kanal, ang dikit-dikit na mga bahay na gawa sa tagpi-tagping yero, at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ito ang kinalakihan niyang mundo. Pagbaba pa lamang niya, naramdaman na niya ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Naririnig niya ang mga salitang disgrasya, iniwan, at ambisyosa na lumilipad sa hangin. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na balabal na nakasampay sa kanyang balikat. Ngunit nang bumukas ang pintuan ng kanilang maliit na bahay, ang lahat ng pangungutya ng mundo ay biglang naglaho. Sinalubong siya ng kanyang ina na si Aling Martha, na agad siyang niyakap ng mahigpit habang humihikbi. Walang sumbat, walang tanong. Tanging init ng pagmamahal ang naramdaman ni Amara. Sa hapagkainan ng gabing iyon, ang tanging ulam nila ay tuyo at nilagang talbos ng kamote. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng pagnguya at ang paminsan-minsang pagpukpok ng sandok sa palayok ang naririnig. Sa gitna ng pagkain, lalong naluha si Amara nang makita niyang lilingid-lingid na inilipat ng kanyang ama ang huling piraso ng pritong isda sa kanyang plato.
Isang tahimik na sakripisyo na mas matimbang pa sa anumang hiyas na ibinigay sa kanya ni Miguel. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabulabog. Isang marangyang pulang sports car ang biglang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mapang-uring tunog bago tuluyang namatay. Bumaba si Valerie. Suot ang kanyang matulis na pulang takong na tila nandidiring tumatapak sa putikan ng kanilang eskinita. Pumasok ito sa loob ng bahay ng walang paalam. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila lumalaban sa amoy ng tuyo sa kanilang mesa. Mayabang na naglakad ang kabit ni Miguel patungo sa kanilang maliit na altar. Doon, sa harap ng mga rebulto at ng larawan ng kanilang pamilya, ay padaskol nitong inilapag ang isang makapal na balot ng pera. Sinabi ni Valerie na aboy iyon ni Miguel para sa pampalibing ng mga alaala ni Amara at bilang pampalubag loob sa pagkawala ng kanyang karangyaan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang lason na unting pumapatay sa natitirang pasensya ni Amara. Tiningnan ni Valerie ang paligid ng may panghahamak. Ang kanyang mga mata ay nanunuya sa kahirapang kinalalagyan ng pamilya ni Amara. Tumayo si Amara, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na galit na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sino ang nagbigay sa babaeng ito ng karapatang tapakan ang kanilang tahanan at insultuhin ang kanyang mga magulang? At hanggang kailan hahayaan ni Amara na maghari ang kasamaan ng mga taong sumira sa kanyang buhay? Dahan-dahang lumapit si Amara kay Valerie. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, hindi ng kahinaan, kundi ng isang determinasyong hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Sa bawat paglapit niya, ang pagyayabang ni Valerie ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kaba. Bagaman, pinipilit pa rin nitong itaas ang kanyang noo. Walang pasabi, kinuha ni Amara ang balot ng pera sa ibabaw ng hapagkainan. Sa harap ng kanyang mga magulang na nakatulala sa gulat, buong lakas na inihagis ni Amara ang pera palabas ng pintuan sa gitna ng putikan at basura sa kalsada. Ang bawat piraso ng salapi ay nalubog sa dumi, tila sumasalamin sa maruming hangarin ng taong nagpadala nito. Sabihin mo kay Miguel, ang mariing wika ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog, kundi malamig at matalas na parang talim na hindi ko kailangan ng limos mula sa isang taong ang tanging ambag sa buhay ko ay ang pagkasira ng aking tiwala at dangal. Itabi mo ang pera mo dahil hindi nito kayang bayaran ang bawat patak ng luhang inaksaya ko sa kanya. Hindi nakapagsalita si Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi makapaniwala na ang babaeng dati ay tahimik at sunod-sunuran ay may kakayahan na palang lumaban ng harapan. Mabilis na lumabas si Valerie, dali-daling pumasok sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis. Ang mga gulong nito ay nagwisik ng putik sa kanilang maliit na bakuran bago ito tuluyang naglaho sa paningin. Lumipas ang ilang araw ng katahimikan hanggang sa isang hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Hindi ito galing kay Miguel, kundi isang babaeng may tindig na kagalang-galang at may matalas na mga mata. Si Doña Carmen, ang ina ni Miguel. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Amara ang kanyang biyenan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong walang suot na alahas, walang bodyguard, at tila pagod na pagod ang mga mata. Pagkapasok ni Doña Carmen sa maliit na bahay, hindi niya pinansin ang kahirapan ng paligid. Sa halip, lumapit siya sa ina ni Amara at sa harap ng lahat, yumuko siya ng mababa at hinawakan ng kamay nito para sa tradisyonal na pagmano, isang tanda ng lubos na paggalang. Nanginginig ang labi ng matandang donya nang humarap siya kay Amara. "Patawarin mo ako, Amara," ang mahinang sabi nito
Ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Hindi ko pinalaki ang anak ko para maging ganito kalupit. Wala akong mukhang maihaharap sa'yo at sa apo ko. Sa gitna ng pag-uusap, isang lalaking matangkad at tahimik ang lumitaw sa likuran ni Doña Carmen. Si Beckett, ang nakatatandang kapatid ni Miguel na ilang taon na nilang hindi nakikita. Nanatili siyang nakatayo sa labas, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang muka ay tila isang maskarang hindi mabasa ang emosyon. Siya ang driver at tagapangalaga ng kanyang ina. Isang posisyong pinili niya kaysa sa karangyaan sa loob ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag ni Doña Carmen ang kanyang balak. Hindi siya papayag na magdusa si Amara sa gitna ng kahirapan habang ang kanyang apo ay dinadala sa sinapupunanan ng isang babaeng walang malinis na hangarin. Naglabas siya ng isang lumang susi at inilapag ito sa mesa. May maliit na paggawaan ng tela ang pamilya namin sa labas ng lungsod. Matagal na itong hindi pinapatakbo, puno na ng alikabok. Ngunit ito ay sayo na. Ito ang tanging paraan ko para makabawi sa pagkakamali ng aking anak. Tiningnan ni Amara ang susi. Ang metal nito ay malamig, ngunit ang pangako ng bagong simula na dala nito ay tila nagpapakita ng isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nang ilipat niya ang kanyang tingin sa labas, nasilayan niya si Beckett na nakatingin din sa kanya. Sa likod ng malamig na ekspresyon ng lalaki, tila may nababanaag siyang isang uri ng pag-unawa. Isang pag-unawa na hindi galing sa awa, kundi mula sa isang taong alam din ang pakiramdam na maging anino sa sarili niyang pamilya. Isang lihim na katanungan ang pumasok sa isip ni Amara habang pinagmamasdan ang tahimik na lalaki. Kung si Beckett ay may kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa, bakit pinili nitong maging anino lamang ng kanyang kapatid sa loob ng napakatagal na panahon? At ano ang nakatago sa loob ng maliit at lumang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang biyenan? Pinagmasdan ni Amara ang lumang gusali. Ang talyer na ibinigay sa kanya ni Doña Carmen ay tila isang nakalimutang alaala sa gilid ng lungsod. Ang pintura ay bakbak na, ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na sapot ng gagamba, at ang hangin sa loob ay amoy kalawang at basang kahoy. Ngunit para kay Amara, hindi ito basura. Ito ay isang pagkakataon, isang pintuan na bubukas para sa kanya at sa kanyang anak. Sumunod sa kanya si Beckett. Tahimik siya, tulad ng inaasahan, habang si Amara ay abala sa pagtingin sa mga lumang makina ng pananahi na nakahilera sa gilid. Si Beckett ay hindi nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang isang matalim na itak mula sa kanyang sasakyan at nagsimulang linisin ang makapal na damo sa labas. Ang tunog ng pagtabas ng damo ay siyang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng paligid, isang ritmo na tila nagbibigay ng bagong buhay sa lugar. Hindi mo kailangang gawin to, Beckett. Ang mahinang sabi ni Amara habang sinusubukang punasan ang makapal na alikabok sa isang mesa. May sarili kang buhay. Hindi mo obligasyon na tulungan ako dahil lang sa utos ng iyong ina. Huminto si Beckett sa pagtatrabaho. Ipinatong niya ang itak sa isang tabi at dahan-dahang humarap kay Amara. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila walang pakialam, ay may kakaibang seryosong ningning. Ang nanay ang nag-utos sa akin na maging driver mo, Amara. Pero ako ang nagdesisyon na manatili rito hanggat hindi mo kaya ang sarili mo. Walang halong biro ang kanyang boses. Direkta, tapat, at puno ng bigat. Nagpatuloy ang paglilinis. Si Amara, kahit nahihilo pa dahil sa kanyang pagbubuntis, ay hindi nagpahinga. Inisa-isa niya ang mga tela na naiwan sa bodega. Ang iba ay bulok na, ngunit marami pa rin ang maayos at maaaring gamitin. Habang nagtatrabaho, hindi niya namalayang lumilipas na ang oras. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa loob ng gusali. Sa isang sulok, nakita ni Beckett ang isang kahon. Binuksan niya ito at bumungad ang mga lumang disenyo ng pananamit na tila mula pa sa nakaraang dekada. Kinuha ni Amara ang isa rito,
Isang simpleng sketch ng isang eleganteng bestido. Sa sandaling hawakan niya ang lapis at papel, tila bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Ang pagod ay napalitan ng isang pamilyar na kagalakan na matagal niyang kinalimutan. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa papel, naglalabas ng mga bagong ideya, mga bagong hugis. Si Beckett, na nakasandal sa hamba ng pinto, ay pinagmamasdan siya. Hindi niya ito inalis ng tingin. Ang lalaking laging nasa anino ni Miguel ay nakakita ng isang bagay na hindi kailanman nakita ng kanyang kapatid sa loob ng babaeng ito, ang apoy ng pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang pamilyar na tunog, ang ringtone ng telepono ni Amara. Isang numero na hindi rehistrado, ngunit alam niyang galing kay Miguel. Pinindot niya ang speakerphone nang hindi man lang nag-aalangan. So, narinig ko, nagtatago ka sa isang abandonadong bodega? Ano yan, Amara? Magtatayo ka ng basurahan para sa mga damit na hindi mo naman kayang ibenta? Ang mapanuyang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Huwag kang magpakamartir. Hindi ka babalikan ng mga tao sa nakaraan mo. Umuwi ka na lang at lumuhod. Baka sakaling bigyan pa kita ng barya para pambili ng gatas ng batang yan. Naramdaman ni Amara ang paghigpit ng hawak ni Beckett sa frame ng pinto. Ang mga kamao nito ay namuti sa higpit. Hinarap ni Amara ang cellphone. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng isang bagong lakas. Hindi ito basurahan, Miguel. Ito ang magiging pundasyon ng buhay na kinuha mo sa akin. At tungkol sa gatas, huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangan ng kahit anong galing sa'yo. Pinatay niya ang tawag. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalab ng kanyang kalooban. Tumingin siya kay Beckett, na nananatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangako. Hindi siya aalis hanggat hindi natatayo ang pangarap na ito. Lumipas ang mga linggo at ang dating abandonadong gusali ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Ang amoy ng alikabok ay napalitan na ng samyo ng sariwang tela at langis ng mga makina. Si Amara, sa kabila ng kanyang pagbubuntis, ay tila nakahanap ng bagong lakas. Ang bawat tahi niya sa tela ay tila pagtahi sa kanyang mga nagkapira-pirasong pangarap. Isang mainit na hapon, habang abala si Amara sa paggupit ng isang telang seda, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Sa loob ng ilang minuto, ang dating tuyong paligid ay naging banta ng baha. Ang bubungan ng sungmay na lumana pala ay nagsimulang tumulo sa iba't ibang bahagi ng silid. Amara, lumayo ka sa mga makina. Sigaw ni Beckett habang mabilis na kumukuha ng mga timba at trapal. Dali-daling lumapit si Beckett para takpan ang mga mahahalagang tela at makina. Ngunit ang ulan ay tila isang malupit na kalaban. Ang tubig ay dumadaloy na sa sahig at sa gitna ng pagmamadali, nadulas si Amara sa basa at madulas na semento. Isang matinis na hiyaw ang pinakawalan niya nang tumama ang kanyang likuran sa sahig. Amara, sa isang iglap, binitiwan ni Beckett ang lahat ng kanyang hawak at binuhat si Amara. Hindi siya nag-atubiling itakbo ito patungo sa sasakyan sa gitna ng rumaragasa na ulan. Ang lamig ay tumatagos hanggang buto, ngunit ang tanging nasa isip ni Beckett ay ang kaligtasan ng babaeng nasa kanyang mga bisig at ng bata sa sinapupunan nito. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa klinika. Ang bawat lubak sa daan ay tila isang suntok sa kanyang sikmura sa sobrang kaba. Pagdating sa klinika, hindi mapakali si Beckett sa labas ng pintuan. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bintana ay tila isang banta. Matapos ang ilang sandali, lumabas ang doktor na may dalang maamong na ngiti. Safe ang baby! At ang ina. Masyado lang napagod at nakaranas ng matinding shock. Kailangan lang ng mahabang pahinga. Paliwanag ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Beckett. Ngunit ang kaba ay napalitan ng isang matinding pag-aalala.
Pumasok siya sa loob ng silid. Nakahiga si Amara. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Nang makita si Beckett, bahagyang napangiti si Amara. "Salamat, Beckett." Mahinang wika nito. "Kung wala ka, baka wag mong sabihin yan." Putol ni Beckett sa kanya. Naupo siya sa tabi ng kama. Hindi na niya itinago ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangamba na matagal na niyang ibinabaon sa kanyang kalooban. "Amara, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging matapang araw-araw. Pwede kang magpahinga. Pwede kang umasa sa akin." Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na yakap sa isang gabing maginaw. Si Amara, na sanay na laging mag-isa at laging lumalaban, ay nakaramdam ng isang matinding pagnanais na sumandal sa balikat ng lalaking ito. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho. Sa gitna ng mahinang tunog ng ulan sa labas, ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila nag-uusap sa isang wika na hindi kailangan ng salita. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang inilapit ni Beckett ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay mag-aspang, ngunit ang haplos ay napakabanal. Sandaling pumikit si Amara, ninanamnam ang sandaling ito. Ang sandaling tila tumigil ang mundo, at ang tanging mahalaga ay ang taong nasa harapan niya. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng pagtunog ng telepono ni Amara. Isang mensahe mula sa kanyang ina. "Anak, may naghahanap sa'yo sa bahay. Isang lalaki. Sabi niya ay may mahalaga siyang kailangang sabihin tungkol sa kaso ni Miguel." Isang kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Amara. Sino ang lalaking iyon? At ano ang koneksyon nito sa kanyang nakaraan na pilit na niyang kinakalimutan? Pagka-uwi ni Amara sa bahay ng kanyang mga magulang, sinalubong siya ng isang lalaking hindi pamilyar. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit ang mga mata nito ay mapanuri at matalas. Mata ng isang taong sanay magtago ng katotohanan. Pagkakita kay Amara, bahagyang yumuko ang lalaki bilang paggalang. "Ako si Mateo," panimula ng lalaki. "Dati akong accountant sa kumpanya ni Miguel. Nandito ako dahil alam ko ang mga sikretong pilit nilang ibinabaon sa hukay." Sa loob ng maliit na sala, habang si Beckett ay nananatiling nakabantay sa pintuan na parang isang estatwang hindi matitinag, inilabas ni Mateo ang isang makapal na envelope. Naglalaman ito ng mga dokumento na nagpapatunay na ang paglago ng negosyo ni Miguel ay hindi bunga ng husay, kundi ng ilegal na paggamit ng mga pondo na dapat sana ay para sa mga benepisyo ng empleyado at mga investor. Higit sa lahat, may isang folder na nakatali sa isang pulang laso. Ito ay listahan ng mga ari-arian na ipinangalan ni Miguel kay Valerie upang maitago ang mga ito mula sa anumang legal na investigasyon kung sakaling bumagsak ang kanilang negosyo. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin?" tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Ano ang mapapala mo?" "Dahil ang kapatid kong babae ay isa sa mga empleyadong nawala ng trabaho dahil sa kasakiman ni Miguel," sagot ni Mateo. Bakas ang pait sa kanyang boses. "Gusto kong makita siyang bumagsak. At alam kong ikaw ang tanging tao na may sapat na dahilan para gamitin ito ng tama." Matapos umalis ni Mateo, nanatiling tahimik ang silid. Binuksan ni Amara ang dokumento at sa bawat pahinang kanyang nababasa, lalong tumitindi ang galit at awa sa kanyang puso. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong nilinlang ng kanyang dating asawa. Sa isang bahagi ng dokumento, nakita niya ang isang petsa, ang araw mismo ng kanilang kasal, kung kailan nagsimula na pala ang mga transaksyong ito. Ang bawat sandali na akala niya ay masaya ay nababalot pala ng kasinungalingan. "Amara, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito mag-isa," malambot na wika ni Beckett. Lumapit ito at inilapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga dokumento. Pinipigilan ang pagyanig ng kamay ni Amara.
Kung gagamitin natin ito, magiging target ka na nila. Handa ka na bang harapin ang bagyong darating? Tumingin si Amara kay Beckett. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang matibay na depensa. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang armas laban kay Miguel. Ito ay isang tulay, patungo sa katarungan na matagal na niyang hinahangad. Hindi na ako natatakot, Beckett. Tugon ni Amara ng may determinasyon. Ang tanging inaalala ko na lang ay ang kinabukasan ng anak ko. At kung ang paggamit nito, ang paraan para mabigyan siya ng malinis na pangalan at buhay, gagawin ko. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Amara. Pinag-isipan niya ang bawat hakbang. Hindi niya basta-basta ilalabas ang mga ebidensya. Kailangan niya ng tamang panahon, ng tamang paraan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, na mahimbing na natutulog sa isang maliit na duyan, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya susugurin si Miguel ng harapan. Hihintayin niyang ang mismong kasakiman nito ang magdala rito sa sarili nitong kapahamakan. Sa labas ng bintana, tahimik na nagbabantay si Beckett sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi alam ni Amara, ngunit sa bawat minutong lumilipas, ang lalaking ito ay unti-unting nagiging higit pa sa isang tagapagtanggol. Siya ay nagiging katuwang sa bawat tibok ng puso ni Amara. Ngunit sa kalaliman ng gabi, may isang anino na huminto sa dulo ng kalsada, nakamasid sa bahay. Hawak nito ang isang telepono, nagpapadala ng isang mensahe sa isang taong ayaw na sanang balikan ni Amara. Nasa kanya na ang mga dokumento? Ano ang susunod nating gagawin? Ang bawat araw ay tila isang paligsahan sa pagitan ng pag-asa at panganib. Sa loob ng siongmay, mabilis na lumalago ang negosyo ni Amara. Ang kanyang mga disenyo na inspirasyon ng sakit at pagbangon ay nagsisimulang mapansin ng mga lokal na butik. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ramdam ni Amara ang presensya ng isang mata na patuloy na nagmamasid. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga tela, may pumasok na isang matandang babae. Hindi siya mamimili. Sa halip, inilapag niya ang isang sobre sa mesa ni Amara. Huwag kang masyadong magtiwala. Sa paligid mo, Hija. May mga taong nakikipaglaro sa apoy at baka pati ikaw ay matupok. Wika ng matanda bago mabilis na lumabas. Nang buksan ni Amara ang sobre, naglaman ito ng isang larawan, si Beckett, na nakikipag-usap sa isang kilalang fixer na sangkot sa mga kasong korupsyon ni Miguel. Ang larawan ay kinunan sa madilim na bahagi ng isang paradahan. Nanikip ang dibdib ni Amara. Ang tiwalang unti-unting nabuo ay tila nabahira ng pagdududa. Beckett? Bakit siya nakikipagkita sa mga taong yon? Pagbalik ni Beckett mula sa pagbili ng gamot para kay Amara, sinalubong siya nito ng matalim na tingin. Hawak ni Amara ang larawan, nanginginig ang kanyang kamay. Ano ito, Beckett? Bakit ka nakikipagkita sa kanila? Mula ka ba sa kanila? Niloloko mo rin ba ako tulad ni Miguel? Tumigil si Beckett. Ang kanyang mukha, na laging kalmado, ay biglang nagbago. May bahid ng pait at matinding pagod sa kanyang mga mata. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan niya ang larawan. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Amara. Hindi mo naiintindihan ang lahat, Amara. Ginagawa ko ang mga bagay na ito para hindi mo na kailangang marumi ang sarili mong mga kamay. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng pakikipag-usap ko sa mga taong iyon ay para protektahan ka. Proteksyon o pakikipagsabuatan? Matigas na tanong ni Amara. Ang luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Pagod na akong mabuhay sa gitna ng mga kasinungalingan. Kung gusto mong manatili sa buhay ko, kailangan ko ng katotohanan. Hindi mo kailangang maging bayani na gumagawa ng masama para lang sa akin. Bumuntong hininga si Beckett. Ang fixer na yon, siya ang may hawak ng ebidensya kung bakit ako pinalayas ng pamilya namin noon. Pinapalabas ni Miguel na ako ang nagnakaw ng pera ng kumpanya para ako ang masisi sa mga krimen niya. Nakikipagkita ako sa kanya para makuha ang mga file na magpapawalang sala sa akin at maglalantad sa tunay na kulay ni Miguel.
Napaupo si Amara sa upuan. Ang galit ay napalitan ng isang matinding pagkalito at awa. Nakita niya ang sakripisyo ng lalaki sa harapan niya. Isang lalaking pilit na nilinis ang pangalan habang ang lahat ay tumatalikod sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Mahinang tanong ni Amara. Dahil ayokong madamay ka, sagot ni Beckett. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Amara. Ang tanging layunin ko ay ang maging maayos ang buhay mo at ng anak mo. Kahit pa sa huli, ako ang maiwang mag-isa. Sa sandaling iyon, ang mga pagdududa ni Amara ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, isang malakas na pagkalampag sa pinto ang yumanig sa buong sungmay. Sa labas, naririnig ang boses ng mga taong naghahanap ng gulo, mga bayarang tauhan ni Miguel na handang manira ng anuman para mabawi ang mga dokumentong nasa kamay ni Amara. Mabilis na hinila ni Beckett si Amara patungo sa likod ng gusali sa isang nakatagong pintuan. Tumakbo ka, Amara. Dalhin mo ang bata at huwag kang lilingon. Ang gabi ay tila bumagsak sa kanilang paligid, balot ng kadilimang kinatatakutan ng sinuman. Sa loob ng sikretong pasilyo, naririnig ni Amara ang kalabog ng mga paang naghahanap sa kanila sa loob ng kanyang siyungmay. Ang bawat pagtama ng bakal sa mga makina ay parang mga dagundong ng kulog na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Mahigpit niyang kayakap ang kanyang anak. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang balikat. Isang paalala na may buhay siyang kailangang protektahan higit sa sarili. Huwag kang bibitaw, bulong ni Beckett. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay nagsisilbing angkla ni Amara. Sa gitna ng unos, iniabot ni Beckett ang isang susi ng sasakyan na nakatago sa isang maliit na cabinet sa likod ng pinto. Paglabas natin sa kabilang dulo, tumakbo ka patungo sa luma mong van sa may kalsada. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakarating sa bahay ng iyong mga magulang. Hindi ako aalis kung wala ka, sagot ni Amara. Ang boses ay puno ng panginginig, ngunit may bakas ng matinding katigasan. Bago pa man makasagot si Beckett, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw mula sa front door. Ang mga tauhan ni Miguel ay nakapasok na. Ang mga ilaw ng kanilang mga flashlight ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding, naghahanap ng anumang senyales ng buhay. Alam ni Beckett na hindi sila maaaring manatili. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ang nakatagong pinto at lumabas sila sa malamig at maputik na eskinita. Hindi sila nagpatumpik-tumpik. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa mga ulap, tumakbo si Amara. Ang kanyang mga paa ay madalas madulas sa putik, ngunit ang takot sa kanyang puso ay nagsilbing lakas. Sa bawat yabag niya, naririnig niya ang mga sigaw ng mga lalaki sa loob ng gusali. Nandito sila! Sa likod! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi, hindi para pumatay, kundi isang babala. Si Beckett, na nasa likuran ni Amara, ay huminto sandali at naghagis ng isang mabigat na gamit sa kabilang direksyon upang iligaw ang atensyon ng mga humahabol. Ang ingay ng pagbagsak nito ay sapat na upang mag-atubili ang mga lalaki. Narating ni Amara ang van. Mabilis niyang pinagana ang makina. Habang papalapit si Beckett, isang lalaki ang humarang sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Beckett. Gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban na matagal niyang itinago, na ipagtanggol niya ang sarili. Isang suntok, isang iwas, at ang pagtumba ng lalaki sa putikan. Ngunit sa pagkakataong yon, isa pang lalaki ang sumugod mula sa likuran. Hawak ang isang matigas na kahoy na tumama sa balikat ni Beckett. Beckett! Sigaw ni Amara. Hindi na hinintay ni Beckett ang susunod na dagok. Gamit ang natitirang lakas, mabilis siyang lumundag papasok sa sasakyan habang si Amara ay mabilis na humaharurot palayo. Ang mga gulong ng van ay kumalampag sa hindi pantay na daan, naglalabas ng alikabok at putik habang papalayo sila sa panganib.
Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na hingal ni Beckett at ang mahinang pag-iyak ng sanggol. Tiningnan ni Amara ang lalaki sa tabi niya. Ang balikat nito ay bahagyang nakayuko at isang bahid ng dugo ang unti-unting kumakalat sa kanyang damit. Okay lang ako. Pagpapakalma ni Beckett kahit na halatang hirap siyang huminga. Ang mahalaga, nasa labas na tayo. Tumingin si Amara sa salamin ng sasakyan. Ang mga ilaw ng humahabol sa kanila ay unti-unti nang lumiliit sa malayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amara, hindi na lamang ito tungkol sa mga dokumento o sa kasakiman ni Miguel. Ito ay tungkol sa digmaang handang tahakin ni Beckett para sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na niya hihilingin na lumayo si Beckett. Ngunit habang nagmamaneho siya, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Mula kay Doña Carmen. Amara, huwag kang uuwi sa bahay niyo. Alam na nila ang lokasyon niyo. Pumunta ka sa lumang cabin sa paanan ng bundok. Doon lang kayo ligtas. Sino ang nagtaksil sa kanila? At paano nalaman ni Miguel ang bawat hakbang na kanilang ginagawa? Ang lumang cabin sa paanan ng bundok ay tila isang nakalimutang daigdig. Nakatago sa gitna ng makakapal na puno ng pino at nababalot ng hamog. Sa loob, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mahinang ningas ng mga kandila at ang pagsayaw ng anino ng apoy sa fireplace. Ang lamig ng gabi ay humahampas sa mga dingding na gawa sa kahoy, ngunit sa loob, ang tensyon ay mas mainit pa kaysa sa apoy. Inasikaso ni Amara ang sugat sa balikat ni Beckett. Ang bawat pagpahid niya ng malinis na tela na may alkohol ay nagpapangiti sa lalaki ng pilit, isang pagtatangkang itago ang hapdi. Pasensya ka na. Bulong ni Amara, ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahinahon kahit na ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Dahil sa akin, kailangan mong pasanin ang lahat ng ito. Tiningnan siya ni Beckett ng diretsyo. Sa kabila ng pamumutla dahil sa pagkawala ng dugo, ang kanyang mga mata ay nananatiling tapat. Hindi dahil sa iyo ang lahat ng ito, Amara. Ito ay bunga ng mga maling desisyon ni Miguel. At kung kailangan kong masaktan para lang matiyak na ligtas ka at ang anak mo, gagawin ko yon ng paulit-ulit. Habang nililinis ni Amara ang sugat, biglang tumunog ang isang lumang radyo sa tabi. May mga balita tungkol sa paghahanap sa kanila, ngunit hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga suspek sa pagnanakaw sa kumpanya ng pamilya. Ang kasinungalingan ni Miguel ay kumalat na sa buong syudad. Ang bawat pahayagan at social media ay puno ng maling impormasyon na nagpapamukhang si Amara ang traidor. Ginamit niya ang bawat koneksyon niya para baluktutin ang katotohanan, wika ni Beckett ng may pait. Kailangan nating maging matalino. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang kaluskos ang naririnig nila mula sa labas. Mabilis na ipinatong ni Beckett ang kanyang kamay sa braso ni Amara. Hudyat na manahimik. Ang tanging ingay ay ang pagaspas ng mga dahon sa labas at ang malakas na pintig ng kanilang sariling mga puso. Lumapit si Beckett sa bintana. Maingat na sumilip sa dilim. Sa labas, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa cabin. Hindi ito grupo ng mga armadong lalaki. Ito ay isang babae. Nang makita ni Beckett ang mukha nito sa liwanag ng buwan, agad niyang binuksan ang pinto. Si Doña Carmen, ang ina ni Miguel. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at pag-aalala. Alam ko kung saan kayo pupunta. Bungad ng matanda. Hingal na hingal. Kailangan ninyong lumabas ng lungsod bago magliwanag. Si Miguel. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mga dokumentong hawak ninyo at handa siyang gawin ang lahat, kahit pa ang manakit ng sarili niyang pamilya. Bakit niyo ginagawa ito, Doña Carmen? Tanong ni Amara. Dahil nanay ako, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko ang pagbabago ni Miguel. Hindi na siya ang anak na pinalaki ko.
At nakita ko rin ang pagbabago sa iyo, Amara. Nakita ko ang lakas na matagal na nating nakalimutan sa pamilyang ito. Beckett, kunin mo ang envelope na nakatago sa ilalim ng sahig ng cabin na ito. Iyon ang magbibigay sa inyo ng sapat na pondo para makalayo. Habang kumukuha si Beckett ng gamit, humarap si Doña Carmen kay Amara. Ingatan mo ang anak mo at ingatan mo rin si Beckett. Siya ang tanging anak ko na hindi nabulag ng pera. Ngunit habang abala sila sa paghahanda, isang ingay ng mga sasakyan ang biglang pumutol sa katahimikan ng gabi. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang tumutok sa direksyon ng cabin. Ang pagtataksil ay hindi nagmula sa loob, kundi sa isang GPS tracker na hindi nila napansing nakatago sa ilalim ng sasakyang ginamit nila. Hindi na tayo makakaalis, bulong ni Beckett. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa hawakan ng pinto. Amara, sa likod ng fireplace, may lagusan patungo sa kuweba. Doon ka pumunta. Huwag kang lilingon. Hindi ako aalis nang wala ka. Ngunit sa pagkakataong yon, ang pinto ay pinuwersang buksan at ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Ang oras ng pagharap sa katotohanan ay dumating na. Ang pagbubukas ng pinto ay nagdala ng malamig na hangin at ng mga aninong armado ng puot. Sa harap ni Amara, nakatayo ang mga tauhan ni Miguel at sa likuran nila, dahan-dahang lumabas ang lalaking dahilan ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Si Miguel, ang kanyang mukha ay hindi na ang gwapong asawang nakilala niya dati. Ito ay balot ng isang malupit na ngiti at mga matang puno ng obsesyon sa kapangyarihan. Ang ganda ng tagpuan, hindi ba? Panimula ni Miguel. Ang boses ay puno ng sarkasmo habang iginagala ang kanyang paningin sa loob ng cabin. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa akin? Wala kayong mararating sa mundong ito na hindi ko kontrolado. Si Beckett ay nanatiling nakatayo sa harap ni Amara, isang buhay na pananggalang. Tapos na ang laro, Miguel, sagot ni Beckett. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Miguel mula sa kanya. Alam na ng lahat ang mga kasinungalingan mo. Ang mga dokumentong hawak namin ay sapat na para ibagsak ka. Tumawa ng malakas si Miguel. Dokumento? Sa tingin niyo ba ay may maniniwala sa isang basahan na tulad ni Amara at sa isang kapatid na inggit sa kanyang sariling pamilya? Patayin niyo si Beckett at kunin ang envelope mula sa babaeng yan. Mabilis na gumalaw ang mga tauhan, ngunit si Beckett ay hindi nagpatinag. Sa isang iglap, sinalubong niya ang unang sumugod. Nagkaroon ng magulo at madugong palitan ng suntok sa loob ng maliit na espasyo. Si Amara, sa gitna ng kaguluhan, ay hindi nagpakamartir. Habang nagkakaroon ng pagkakataon, mabilis niyang nakuha ang envelope na nakatago sa ilalim ng fireplace, gaya ng bilin ni Doña Carmen, at gumapang patungo sa sikretong lagusan. Amara! Hindi! Sigaw ni Miguel nang mapansin ang kanyang paggalaw. Sinubukan niyang habulin si Amara, ngunit naharangan siya ni Doña Carmen. Tama na, Miguel. Sapat na ang lahat ng kasamaang ginawa mo. Sigaw ng matanda, hinahawakan ng braso ng anak sa gitna ng pagpupumiglas. Huwag mong dagdagan ang sala mo. Ang lahat ng ito ay pabalik na sayo. Sa gitna ng sigawan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw na nagpatigil sa lahat ng paggalaw. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Lahat ay napatingin sa direksyon ni Beckett, na ngayon ay nakahawak sa kanyang tagiliran habang ang sariwang dugo ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Hindi siya bumagsak, nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Amara na nasa may bukana na ng lagusan. Tumakbo ka, Amara! Ang sigaw ni Beckett bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang boses na yon ang nagtulak kay Amara na kumilos. Sa kabila ng matinding sakit at pag-aatubili, pumasok siya sa madilim na lagusan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa envelope na naglalaman ng katotohanan. Pagpasok niya, isinara niya ang sikretong pintuan
at narinig ang pag-alingawngaw ng mga sigaw ni Miguel sa kabilang panig. Ang kuweba ay madilim, basang-basa, at ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling paghagulgol. Hindi siya makapaniwalang nangyayari ito. Ang lalaking nagtanggol sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas, ay naiwan doon sa gitna ng panganib. Ngunit alam niya, kung susuko siya ngayon, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng isinakripisyo ni Beckett. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng responsibilidad. Sa labas ng kuweba, maririnig ang mahinang tunog ng mga sirena ng pulisya na papalapit na sa paanan ng bundok. Nakatanggap si Doña Carmen ng pagkakataon na tumawag ng tulong bago pa mangyari ang kaguluhan. Ngunit habang papalabas si Amara sa kabilang dulo ng kuweba, isang figura ang nakatayo sa kadiliman. Hawak ang isang maliit na flashlight. Hindi ito pulis. Hindi rin ito tauhan ni Miguel. Ito si Mateo, ang accountant na nagbigay sa kanya ng mga dokumento. Nakangiti ito, ngunit ang nangiting iyon ay walang bahid ng kabutihan. Magaling, Amara. Nakuha mo ang lahat ng kailangan natin. Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngayon, akin na ang mga dokumento at sisiguraduhin kong wala nang makakaalam kung ano ang nakasulat dito. Ang pagtataksil ay hindi pala natapos kay Miguel. Ito ay abot hanggang sa mga taong akala niya ay katuwang niya. Ang bawat patak ng tubig sa loob ng kuweba ay tila bawat segundong humihiwalay sa buhay ni Beckett. Ngunit sa harap ni Amara, ang lalaking nagngangalang Mateo ay nakatayo. Ang kanyang nangiti ay parang isang talim na unti-unting humahati sa pag-asa. Hindi ito isang kakampi. Isa lamang siyang oportunista na naghihintay ng tamang pagkakataon upang ibenta ang katotohanan sa pinakamataas na halaga. Huwag kang lalapit, Mateo, banta ni Amara, bagaman nangangatog ang kanyang buong katawan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak sa isang braso, habang ang kabilang kamay ay handang gamitin ang anumang bato o kahoy na mahahawakan niya sa madilim na pasilyong ito. Amara, huwag mong gawing mahirap ang lahat, wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Si Miguel ay babagsak, iyan ay sigurado. Pero bakit ko hahayaang ikaw ang makinabang sa lahat? Ang mga dokumentong yan ay magsisilbing insurance ko para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ibigay mo sa akin ang envelope. Sa isang mabilis na pag-iisip, napagtanto ni Amara na hindi siya mananalo sa isang pisikal na laban-laban sa lalaking ito. Ang kailangan niya ay katalinuhan. Bahagyang umatras si Amara at sa bawat hakbang niya, sinadya niyang maging maingay sa pag-apak sa mga tuyong sanga sa sahig ng kuweba. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na tila nagbibigay ng senyales sa kung saan sila naroroon. Kung gusto mo ang mga dokumento, kunin mo, sabi ni Amara. Sa halip na ibigay ito ng maayos, inihagis niya ang makapal na envelope sa isang madilim na sulok ng kuweba, malayo sa kanilang kinaroroonan. Natural na napalingon si Mateo sa direksyon ng envelope. Sa maikling segundo ng kanyang pagkadistraksyon, mabilis na tumakbo si Amara patungo sa kabilang direksyon. Ang dilim ay naging kanyang kakampi. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito dahil napag-aralan niya ang mapa bago sila tumakas. Habang hinahabol ni Mateo ang envelope sa madilim na bahagi, narinig ni Amara ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Dumating na ang mga awtoridad. Hindi na lang basta mga pulis, kundi pati ang mga tauhan ng pamilya ng mga biktima ni Miguel na nagtipon-tipon dahil sa impormasyong ipinakalat ni Doña Carmen sa media. Ang ingay ng mga sirena ay tila isang magandang musika sa pandinig ni Amara. Tulungan niyo ako, sigaw ni Amara habang lumalabas siya sa bibig ng kuweba. Ang mga pulis na nakatanggap ng tip mula sa Donya ay agad na kumilos. Nakita nila si Mateo na hawak ang envelope, ang mismong ebidensya ng kanyang sariling partisipasyon sa mga ilegal na transaksyon. Hindi na siya nakatakbo. Sa isang iglap, siya ay napalibutan. Ngunit ang isipan ni Amara ay hindi na sa hustisya.
Ito ay nasa loob ng cabin. Tumakbo siya pabalik. Hindi inaalintana ang mga pulis na sumusubok na pigilan siya. Pagpasok niya, ang eksena ay parang isang bangungot. Si Miguel ay nakaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Si Doña Carmen ay nakayakap sa kanyang anak na si Beckett na ngayon ay wala ng malay. Ang katahimikan sa loob ng cabin ay nakatatakot. Walang sigawan, walang pag-aaway. Ang tanging naririnig ay ang mababaw na paghinga ni Beckett. Beckett! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Amara. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang paningin. Wala na ang pagyayabang. Ang kanyang mga mata ay blangko. Puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Hindi ko sinasadya, bulong ni Miguel. Isang boses na hindi na kayang manakot ng kahit sino. Nang marating ni Amara ang tabi ni Beckett, hinawakan niya ang mukha nito. Ang balat nito ay malamig na. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw, isang mahinang pintig. Buhay pa siya. Ngunit habang dinadala si Beckett sa ambulansya, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Amara. Matapos ang lahat ng dugong dumanak at mga sikretong nabunyag, may puwang pa ba para sa isang bagong simula? O ang sugat na ito ay habambuhay na magiging paalala ng mga taong nawala sa gitna ng digmaan? Malamig at tila walang katapusan ang pasilyo ng ospital. Ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabagal na paglakad ng oras. Nakaupo si Amara sa isang matigas na upuang bakal sa tapat ng operating room, mahigpit na nakayakap sa kanyang natutulog na anak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Ang ilaw na nagsasabing kasalukuyan pang ipinaglalaban ng mga doktor ang buhay ni Beckett. Sa bawat minutong lumilipas, tila unti-unting nauubos ang lakas ni Amara, ngunit pinipilit niyang magpakatira para sa sanggol na kanyang kinalinga. Sa gitna ng kanyang tahimik na pananalangin, narinig niya ang mabilis at marahas na yabag ng mga sapatos na papalapit. Nang iangat niya ang kanyang tingin, bumungad si Valerie. Wala na ang marangyang anyo nito. Gulo-gulo ang buhok, sira ang kolorete sa mukha, at bakas ang matinding desperasyon sa mga mata. Sa pagbagsak ng imperyo ni Miguel, alam ni Valerie na tapos na ang kanyang maliligayang araw. Ang tanging paraan na nakikita niya para makaligtas at makatakas palabas ng bansa ay ang gamitin ang anak ni Amara bilang panakot upang pilitin si Doña Carmen na ibigay ang natitirang yaman ng pamilya. Ibigay mo sa akin ang bata, Amara. Ang nanginginig ngunit puno ng puot na sigaw ni Valerie habang mabilis na lumalapit. Wala ka nang matatakbuhan. Si Miguel ay mambubulok sa kulungan at si Beckett ay malapit nang mamatay. Ibigay mo sa akin ang batang iyan kung ayaw mong mas masakit na bagay ang mangyari sa pamilya mo. Hindi natakot si Amara. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniyakap ang kanyang buong katawan sa kanyang anak upang magsilbing pader laban sa kasamaan ng babaeng nasa harapan niya. Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Valerie. Tapos na ang panahon na kaya mo kaming tapakan. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang panunuya ni Valerie, sabay damba upang agawin ang sanggol mula sa mga bisig ni Amara. Galing ka lang sa putikan, Amara. Isang mahirap na walang silbi. Hindi mo kayang protektahan ang batang yan. Ngunit bago pa man madapo ng mga daliri ni Valerie ang kumot ng sanggol, isang hindi inaasahang lakas ang gumapang sa mga kamay ni Amara. Hinawakan niya ang pulso ni Valerie ng napakahigpit, sapat na upang mapadaing ito sa sakit, at sa isang mabilis na kilos ay malakas niya itong itinulak pa atras. Sumalampak si Valerie sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding gulat at kahihiyan. Hindi ko hinayaang mabuhay ang anak ko sa gitna ng bagyo para lang makuha ng isang maruming babaeng tulad mo. Ang malamig at mariing wika ni Amara. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang pumatay para sa kanyang kaharian. Ang takot na laging nakikita sa kanya noon
ay tuluyan ng pinalitan ng apoy ng isang ina. Kasabay ng pagbagsak ni Valerie ay ang pagdating ng mga pulis. Kasunod si Doña Carmen na nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ng isang nurse. Sa kamay ng matandang Donya ay hawak ang isang puting envelope. Ang opisyal na record ng ospital na nagpapatunay na ang pagbubuntis ni Valerie ay isang malaking dula-dulaan, isang pekeng sertipiko upang makuha ang tiwala ni Miguel. Ikamamatay ko man, Valerie, sisiguraduhin kong hindi mo makukuha kahit isang kusing ng pamilyang ito. Ang mahina, ngunit mariing sabi ni Doña Carmen. Dalhin niyo na siya. Marami pa siyang kailangang ipaliwanag sa batas. Umiiyak at nagpupumiglas na kinaladkad ng mga pulis si Valerie palabas ng pasilyo. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa ospital. Napasandal si Amara sa pader. Dahan-dahang napaupo habang ang kanyang luha ay malayang dumadaloy. Naligtas ang kanyang anak na itataguyod niya ang katarungang matagal nang ninakaw sa kanya. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling naputol nang marinig ang tunog ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ng operating room. Ang pulang ilaw ay namatay na. Lumabas ang doktor, ang mukha ay balot ng matinding pagod at seryosong ekspresyon habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang suot na maskara. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa direksyon ni Amara ay tila bawat tibok ng kanyang puso na nag-aabang sa hatol ng tadhana. Nalampasan niya ang kritikal na bahagi ng operasyon, ang wika ng doktor, bago pilit ng ngumiti sa kabila ng matinding pagod. Napakalapit ng bala sa kanyang puso, ngunit matatag ang kanyang katawan. Ligtas na ang kanyang buhay, Amara. Kailangan na lamang natin siyang bantayan hanggang sa tuluyan siyang magising. Sa mga salitang iyon, tila gumaan ang buong paligid ni Amara. Napaluhod siya sa sahig habang ang mga luha ng labis na pasasalamat ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Niyakap siya ng mahigpit ni Doña Carmen. Ang kanilang mga hikbi ng lunas ay nagsilbing panalangin sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang takot na mawala ng isang tapat na tagapagtanggol ay napalitan ng isang mainit na pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, ang karma ay tila mabilis na gumulong patungo sa mga taong sumira sa buhay ni Amara. Sa bawat telebisyon sa labi ng ospital, ang mga balita ay walang iba kundi ang pagbagsak ng kumpanya ni Miguel. Ang pagsasagawa ng malawakang audit sa kanilang mga pondo ay nagbunyag ng lahat ng katiwalian, pandaraya sa buwis, at ang ilegal na paglilipat ng ari-arian sa pangalan ni Valerie. Ang marangyang imperyo na itinayo ni Miguel sa ibabaw ng mga kasinungalingan at luha ng iba ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Nailabas na rin ang hatol ng korte tungkol sa kustodya ng bata. Ang tunog ng pagpukpok ng kahoy na maso ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid hukuman na hudyat ng opisyal na pagtatapos ng mahabang laban dahil sa mga ebidensya ng pagtataksil, pananakit, at ang pekeng pagbubuntis ni Valerie na ginamit upang siraan si Amara. Ibinigay ng batas ang buong kustodya ng bata sa kanya. Wala nang kahit sinong makakakuha sa kanyang anak. Bago tuluyang lisanin ng korte, hiningi ni Amara na makikita si Miguel sa silid detensyon. Hindi siya pumunta roon upang magmalaki o maghiganti. Nais lang niya ng tuldok sa nakaraan. Nang pumasok si Amara, nakita niya si Miguel na nakaupo sa sulok, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Wala na ang mamahaling relo, ang mayabang na tindig, at ang mapanghamak na tingin. Siya ay isa na lamang basang sisiw na iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo. Tiningnan niya si Amara, na ngayon ay mukhang napakaganda, malaya, at puno ng lakas, na hindi niya kailanman nakita noong magkasama pa sila. Amara, patawarin mo ako. Ang mahinang bulong ni Miguel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa mesa. Nabulag ako ng yaman at ng mga dula-dulaan ni Valerie. Nawala sa akin ang lahat. Tiningnan siya ni Amara
ng may halong awa, ngunit walang galit. Hindi kita pinapatawad para sa kapayapaan mo, Miguel. Pinapatawad kita para sa kapayapaan ko at ng anak ko. Ayokong lumaki siyang may bitbit na puot sa kanyang puso. Ngunit ang batas ay batas. Kailangan mong pagbayaran ang bawat pagkakamaling ginawa mo sa mga taong niloko mo. Tumalikod si Amara at naglakad palabas nang hindi na lumingon muli. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagbura sa bawat bakas ng sakit sa kanyang nakaraan. Mabilis siyang bumalik sa ospital upang puntahan si Beckett. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nakabukas na ang mga mata ng lalaki. Bagaman mahina pa at may mga tubo sa katawan, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Beckett nang makita si Amara. Dahan-dahang lumapit si Amara at hinawakan ang malamig na kamay nito. Ngunit bago pa man sila makapagpalitan ng mga salita ng kagalakan, pumasok ang abogado ni Doña Carmen na may dalang isang opisyal na dokumento ng pamilya. Tiningnan ni Beckett ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amara nang may seryosong ekspresyon. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na nagsalita si Beckett. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ikinagulat ng lahat sa silid. Gusto ko nang pirmahan ang dokumentong ito, Attorney Salazar. Opisyal ko nang itinatakwil ang aking karapatan sa lahat ng pamana at yaman ng pamilya. Ayoko nang maging bahagi ng imperyong sumira sa atin. Napatitig si Amara sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Bakit pinili ni Beckett na talikuran ang lahat ng karangyaan sa sandaling malaya na sila at anong lihim ang patuloy niyang itinago sa likod ng desisyong ito? Nang umalis ang abogado, muling bumalik ang mabigat na katahimikan sa loob ng silid ng ospital. Nakatayo si Amara sa tabi ng kama ni Beckett. Hindi maalis ang kanyang paningin sa mukha ng lalaking handang talikuran ang lahat ng yaman na ipinaglalaban ng karamihan sa mundong ito. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, walang kamalay-malay sa mga bagyong kasalukuyang nagaganap sa paligid ng kanyang ina. Bakit, Beckett? Mahinang tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng pagkalito. Bakit mo kailangang talikuran ang pamana mo? Iyon ang karapatan mo bilang anak ng pamilya. Huminga ng malalim si Beckett. Ang kanyang mukha, na laging seryoso, ay nagpakita ng isang matinding kahinaan na matagal na niyang itinago sa likod ng kanyang pagiging tahimik. Dahil ang yamang iyon ay nadungisan na, Amara, at dahil may isang bagay akong kailangang aminin sa iyo na maaaring maging dahilan upang hinding-hindi mo na ako mapatawad. Napakunot noo si Amara. Iunti-unting dumarating ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mensaheng natanggap mo sa araw ng iyong ultrasound? Pagsisimula ni Beckett, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng lihim na kanyang pinasan. Ang video ng live stream ng panunuyo ni Miguel kay Valerie. Ako ang nagpadala niyon sa iyo mula sa isang hindi kilalang numero. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga alaala ng araw na yon, ang lamig ng klinika, ang tunog ng makina, ang paninikip ng kanyang dibdib, at ang pagbagsak niya sa malamig na sahig habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga hita. Lahat ay muling bumalik sa kanyang isipan tulad ng isang mabilis na baha. Ang taong nagpadala ng video na sumira sa kanyang mundo ay ang lalaki mismong nagligtas sa kanya. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Amara. Ang boses ay puno ng sakit at matinding pagkabigo. Alam mo ba kung anong hirap ang pinagdaanan ko? Muntik ko nang mawala ang anak ko dahil sa matinding shock na naramdaman ko. Alam ko, at iyan ang pinakamalaking parusa na dinala ko sa aking konsensya araw-araw. Sagot ni Beckett. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ngunit kailangan kong gawin iyon. Nalaman ko ang plano ni na Miguel at Valerie na palabasin kang baliw matapos mong isilang ang bata upang makuha nila ang kustodiya nang walang ibinibigay na kahit isang kusing sa iyo.
Kung hindi ko ipinakita sa iyo ang katotohanan sa araw na yon, mas malupit na bitag ang naghihintay sa iyo sa huli. Mas pinili kong sugatan ang puso mo ng maaga kaysa hayaan kang tuluyang mawasak ng walang kalaban-laban. Tiningnan ni Amara si Beckett. Nakita niya ang bawat sugat sa katawan ng lalaki, ang balat nito na maputla, at ang tapat na pagsisisi sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang ginawa ni Beckett ay hindi para saktan siya, kundi upang iligtas siya mula sa isang mas madilim na tadhana. Ang pagpapadala ng video na yon ay isang masakit na lunas, ngunit kung wala iyon, baka hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin siya sa piling ng isang traidor. Dahan-dahang lumapit si Amara at hinawakan ang kamay ni Beckett. Ang kanyang galit ay unting natunaw, napalitan ng isang malalim na pasasalamat at pagpapatawad. Salamat, Beckett. Salamat sa pagiging lakas ko noong wala akong kakayahang lumaban. Sa isang tabi, dahan-dahang gumalaw si Doña Carmen sa kanyang wheelchair, pinahid ang luha sa kanyang mga mata at hinawakan ang magkasamang kamay ng dalawa. Karapat dapat kayo sa isa't isa, at ang pagtalikod mo sa yaman, Beckett, ay ang pinakamalaking patunay na mas mahalaga sa iyo ang pag-ibig kaysa sa pera. Ngunit habang nagaganap ang mapayapang sandaling ito, ang katarungan ay muling hinarap ng isang bagong hamon. Sa labas ng ospital, isang hindi inaasahang balita ang kumalat. Si Miguel, sa tulong ng kanyang mga huling natitirang koneksyon at isang malaking halaga ng pera na lihim niyang itinago, ay nakalaya sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa habang gumugulong ang imbestigasyon. Ganap nang nawala sa sariling katinuan si Miguel. Ang pagka-bankrupt ng kanyang kompanya at ang pagka-booking ng kanyang pagkabaog ay tuluyang sumira sa kanyang isipan. Sa gitna ng gabi, lasing at may hawak na isang kanang gas, lumakad si Miguel patungo sa bagong ayos na Chiang Mai ni Amara, ang lugar na sumisimbolo sa tagumpay ng kanyang dating asawa at sa katapatan ng kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang gas sa paligid ng pintuan. Ang amoy nito ay naging banta ng isang malaking kapahamakan sa tahimik na gabi. Sa kanyang nanginginig na kamay, kumuha siya ng isang posporo at sinindihan ito. Ang liwanag ng maliit na apoy sa kanyang kamay ay tila naging huling hudyat ng isang digmaang hindi pa pala tuluyang natatapos. Isang nakapapasong init ang biglang gumising kay Amara sa gitna ng gabi. Sa kanyang maliit na silid, sa likod ng Chiang Mai, ang hangin ay mabilis na napuno ng makapal at maitim na usok na humahapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Agad na binuhat ni Amara ang kanyang anak. Binalot ito ng basang kumot at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit pagbukas niya, sinalubong siya ng isang malaking pader ng apoy na nagmumula sa harapan ng gusali. Ang bawat piraso ng tela na kanyang pinaghirapang tahiin ay naging pagkain ng naglalagablab na apoy. Amara! Amara! Mula sa gitna ng makapal na usok, isang pamilyar na boses ang sumigaw. Si Beckett. Kahit mahina pa ang kanyang katawan at balot pa ng benda ang kanyang mga sugat sa ilalim ng suot na damit, tumakas siya sa ospital nang mabalitaan niyang nakalaya si Miguel. Alam ng kanyang puso na sa Chiang Mai ang unang pupuntahan ng kanyang kapatid. Beckett, nandito kami! Sigaw ni Amara habang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa bumabagsak na mga abo. Sa gitna ng nasusunog na bulwagan, nakatayo si Miguel. Hawak nito ang isang bakal na tubo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa apoy na kanyang sinimulan. Walang matitira sa inyo. Kung hindi ka magiging akin, Amara, walang sino mang makikinabang sa'yo. Ang histerikong sigaw ni Miguel bago niya sinubukang hampasin ang direksyon ni Amara. Ngunit bago pa man madapon ng bakal ang pwesto ni Amara, hinarangan siya ni Beckett. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang tagiliran na nagsisimula ng dumugo muli, buong lakas na itinulak ni Beckett si Miguel paatras. Nagkaroon ng mabilis na vatlon sa pagitan ng magkapatid sa gitna ng lumalalang apoy.
Isang malaking kahoy na poste mula sa kisame ang nagsimulang magbago ng posisyon at dahan-dahang bumagsak sa kanilang direksyon. "Ilabas mo ang anak natin, Amara! Tumakbo ka!" Sigaw ni Beckett habang ginagamit ang kanyang natitirang lakas upang saluhin ang bumabagsak na poste upang hindi ito tumama sa pintuan kung saan nakatayo si Amara. "Beckett, hindi! Hindi kita iiwan!" Ang iyak ni Amara. "Pakiusap, Amara!" Ang bata, dahil sa kaligtasan ng kanyang anak, mabilis na lumabas si Amara sa nasusunog na gusali. Sa labas, sinalubong siya ng kanyang mga magulang at ng mga kapitbahay na abala sa pagbuhos ng mga timba ng tubig sa nagliliyab na pader. Ipinagkatiwala ni Amara ang sanggol sa kanyang ina at nang walang pag-aalinlangan, muli siyang lumarawan patungo sa loob ng nasusunog na talyer. Hindi niya maaaring iwanan ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Pagpasok niya muli, nakita niya si Beckett na nakadapa sa sahig. Halos hindi na makahinga dahil sa makapal na usok at sa bigat ng posteng nakapatong sa kanyang binti. Si Miguel naman ay nakahiga sa isang tabi. Walang malay matapos tamaan ng isa pang bumabagsak na bahagi ng kisame. "Hawakan mo ang kamay ko, Beckett!" Sigaw ni Amara habang ginagamit ang kanyang buong lakas upang iangat ang nasusunog na kahoy. Ang init ay pumapaso sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya binitiwan ang hawakan. Sa huling lakas na mayroon sila, naihila ni Amara si Beckett palabas ng pinto. Saktong pagbagsak ng buong bubong ng gusali sa likuran nila. Humandusay silang dalawa sa maputik na kalsada sa labas, habang ang tunog ng mga sirena ng mga bumbero at pulis ay tuluyan ng pumuno sa paligid. Ang mga bumbero ay mabilis na pumasok upang iligtas si Miguel, na dinalang duguan ngunit buhay pa palabas ng abo. Isang buhay na kailangan niyang ipagpatuloy sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Tumingin si Amara sa nasusunog na siyongmay. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay naging abo na sa loob lamang ng isang oras. Napaluha siya, ngunit naramdaman niya ang marahang pisil ng kamay ni Beckett sa kanyang palad. "Ang lahat ng itinayo natin, wala na," mahinang wika ni Amara. "Hindi, Amara," sagot ni Beckett, habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng dumi at sakit sa kanyang katawan. "Ang totoong talyer ay hindi ang gusaling ito. Ang totoong talyer ay tayo. Hanggat magkasama tayo, may kakayahan tayong magsimula muli." Sa sandaling iyon, ang liwanag ng apoy ay iunti-unting natakpan ng isang bagong liwanag. Isang liwanag na hindi sumisira, kundi nagbibigay ng bagong simula. At ang eksena ng abo at usok ay dahan-dahang nagbago, patungo sa isang maliit at payapang kapilya na napaliligiran ng mga bulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Sumisikat ang gintong liwanag ng umaga sa maliit na kapilya sa tabi ng dagat. Ang simoy ng hangin ay may dalang alat at bango ng mga sariwang bulaklak na nakatali sa mga silya. Walang marangyang dekorasyon, walang pulang alpombra na gawa sa mamahaling seda, at walang mga sikat na tao mula sa mataas na lipunan. Ngunit sa loob ng payak na silid na ito, ang bawat sulok ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala sa buhay ni Amara, ang tunay na kapayapaan. Nakaupo sa unang hanay ng mga upuan ng kanyang mga magulang, si Aling Martha at Mang Nestor, na may mga matang basa ng luha ng kagalakan. Sa tabi nila ay si Doña Carmen, na nakaupo sa kanyang wheelchair, may suot na simpleng puting bestido at may banayad ng ngiting nagpapakita ng lubos na kapanatagan. Sa altar, nakatayo si Beckett. Ang kanyang suot na barong ay simple, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. At ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa pintuan, naghihintay sa tanging babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang tahimik na mundo. Nang bumukas ang pinto, dahan-dahang naglakad si Amara. Suot niya ang isang simpleng bestido na siya mismo ang nagdisenyo at nagtahi mula sa mga natirang tela sa kanilang bagong talyer. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak na ngayon
ay unti-unti nang natututong lumakad, ay masayang hawak ang dulo ng kanyang damit. Walang ingay ng marahas na palakpakan, taring ang mahinang tunog ng mga instrumentong kwerdas at ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan ang naririnig sa paligid. Nang marating ni Amara ang altar, dahan-dahang hinawakan ni Beckett ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mainit, matatag, at puno ng pangako. Sa sandaling iyon, bago sila magpalitan ng sumpa, nagbalik sa isip ni Amara ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Naalala niya si Miguel, na ayon sa huling balita, ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan dahil sa mga kasong korupsyon at tangkang pagpatay. Naalala rin niya si Valerie, na patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kirot sa kanyang puso, wala nang galit. Napagtanto ni Amara na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng mga ito o kaya ay kailangan niyang ibalik ang mga ito sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na putulin ang kadena ng puot upang hindi na makontrol ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya ang mga ito dahil mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan ng kanyang anak at ang bagong buhay na kasama si Beckett. Humarap si Beckett sa kanya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa matinding emosyon habang binibigkas ang kanyang sumpa. Amara, hindi ko maipangangako na hindi na muling uulan sa buhay natin. Ngunit ipinangangako ko na sa bawat bagyong darating, ako ang magiging silong mo. Hinding-hindi kita iiwan sa gitna ng dilim. Isang banayad na halik sa noo ang iginawad ni Beckett kay Amara. Isang halik na puno ng respeto, paggalang at walang katapusang pagmamahal. Sa yakap ng lalaking ito, nahanap ni Amara ang kanyang tunay na tahanan, isang tahanan na hindi gawa sa semento o yaman, kundi sa katapatan at pag-unawa. Habang naglalakad sila palabas ng kapilya, hawak ang kanilang anak at sinalubong ng mainit na sikat ng araw, alam ni Amara na ang bawat sugat sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang buhay ay maaaring mawasak sa isang iglap, ngunit sa tulong ng tunay na pamilya at sa dinalang lakas ng pag-ibig, ang bawat piraso ng basag na pangarap ay maaaring buuing muli upang maging isang mas matatag at mas magandang obra maestra.